Alam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Bayan. Damdaming Bayan. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, uy, ano ba nangyari dito sa aking microphone? Ayan. Hello po sa inyo. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Friday. Araw po ngayon ng Biyernes, August 30, 2024. Isang araw na lang. Merry Christmas. Merry Christmas. Vermonths na po. Kumusta po kayo ngayong araw ng Biyernes? Sana ay okay lang po kayo. Maganda ang sikat ng araw. Kaya naman po, minus lagay Mayor Deo Macalma. Siya po ay naglalaba muna. Ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama dito sa programa. At maya-maya, mayroon pa po tayong isang makakasama. Hindi pwedeng mag-isa lang. Malungkot ang mag-isa. Pero minsan okay lang din ang mag-isa, di ba? Maya-maya makakasama natin sila kay Romel Fuertes. Pero for now, ito po muna ang inyong makakasama, Sister L. Elaine Apit. Maraming mga balita po kahit araw ng Biyernes. Pero saktong-sakto itong aking Bini, karera. Ang buhay ay hindi karera, kaya wag tayong nagmamadali lagi sa kalsada. Kung ayaw nyong maagang makarating, kung hindi sa langit, ewan ko lang kung saan. Pero yan po ay paalala natin sa mga motorista na nakikinig sa atin ngayong araw ng Biyernes. Mga nakikinig, nanonood sa atin. Kung tayo po ay nasa kalsada, ang laging paiiralin ay disiplina sa sarili at maging defensive driver. Minsan po okay lang naman po kung tayo nagmamadali, pero isaalang-alang natin ang ating kaligtasan, gayon din po ng ating mga kapwa motorista sa kalsada, and of course yung mga taong naglalakad po sa kalsada. Kung kayo naman po ay nandoon sa may pedestrian, matuto po tayong magminor, huwag tuloy-tuloy, lalo na po kung mayroong patawid at mayroon pong mga nakatayo dyan na mga tatawid, patawirin nyo na muna. Kailangan po may disiplina tayo sa ating mga sarili. Paalala yan, dahil po kung napapanood nyo yung trending na video, ito po palang driver na nangaladkad ng MMDA enforcer, humarap na po dyan sa LTO. At sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito po yung pulang sasakyan na nagpasaway sa kalsada, sinita po ng ating mga enforcer. Pero sa halip po na makipag-cooperate, makipag-coordinate, kung napapanood niyo po yung video, yung nakasampa na po dun sa harap ng kanyang sasakyan yung enforcer. Pero siya po ay pinipilit niya pong tumakas. To the point po na muntikan pa, madisgrasya, nakaladkad itong enforcer ng MMDA. Pero siya po ay mukhang mahaharap ngayon. Kaya ito po ay magsilbing lesson. Hindi lang po ito ang unang pagkakataon na may mga ganitong insidente. Paalala po ito doon sa ating mga motorista. Huwag pong pairalin ang init ng ulo. Wala pong magandang maidudulot ang pagiging arrogante sa kalsada. Katulad nito, kakasuhan na siya kakasuhan ito ng attempted homicide dahil sa kanyang ginawang kalokohan. Nakasampa na po sa hood nung sasakyan yung enforcer. Ano nga yung pangalan nitong traffic enforcer na kinaladkad nitong pasaway na driver na ito? Na imbis na makinig na lang, makipag-cooperate na lang, mukhang in-insist na naman. Yun yung mahirap sa mga motorista, Hindi naman natin nila lahat. Si Alan Harry
sa Diwa. Ayan. Yan yung kanyang pangalan. Tama ba? Tama. Yun yung pangalan ng traffic enforcer na kinalagad nitong pasaway po na driver. Kaya naman po, kaya ako pinapatugtog yung karera kasi pag pinakinggan nyo yung lyrics nyo, yung buhay po hindi karera. Katulad lang po kapag ka nasa kalsada. Konting chill-chill lang po. Chill-chill lang dahil thank God it's Friday. Pero Friday po, kung naaalala ninyo, nitong nakaraang week, Tuesday, mayroong rollback at natuwa tayo dyan. Sino bang ayaw na makatipid? Pero mayroon na naman pong nakaambang price hike. Pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo at batay po sa pagtaya ng industry players, naglalaro yan sa 45 hanggang 85 centavos ang posibleng itaas ng presyo ng gasolina, halos 65 centavos naman sa diesel habang higit piso naman sa kerosene. Abangan natin kung magiging ilan ang final estimates o magiging ilan talaga ang pinal na oil price hike sa susunod na linggo. Magandang umaga sa ating mga viewers, listeners sa Bicol. Diyos marhay na aga po sa Indugabos. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, hello po sa inyo, lalo na sa mga overseas Filipino workers na nakatutok sa atin. At hello sa Malacanang. Kumusta ang Malacanang ngayon? Napakaraming issue, Hindi nandyan pa rin po ang hindi mamatay-matay na issue kay Kibuloy. Of course, ito pa rin pong kay Alice Guo at yung kanya nga pong kapatid na si Sheila Guo at si Cassandra Leong. Maya-maya po tatalakayin natin yung mga issue na yan. Pero ngayong araw po magro-roll out na ng bakuna ang Department of Agriculture. Sila po ay yung pagbabakuna doon po sa mga baboy para po ma-control o maiwasan po ang paglaganap nito pong African swine fever na kinaharap po ng industriya ng mga magbababoy. Daming Bayan. Bago tayo mag-commercial break, puntahan ko muna ang isang report. Puntahan muna natin sino bang nandyan na pwede nating, Kuya Greg, may naka-standby ka na ba? Si Edwin? Si Miss Let muna, unahin natin si Miss Let. Kumustahin muna natin ang Malacanang. Ito gusto ko tong report ni Miss Let. Maganda ito dahil kailangan po ng suporta ng ating mga kababayan. Ito po dahil kung naalala nyo po si Carlos Yulo, sino-sino pa ba yung ating mga, sila Ira Villegas, si Nesty Petesio, sila EJ Obiena ay nagbigay ng, of course sila po yung mga lumaban at nagbigay ng parangal sa ating bansa. Lahat naman po sila, Pinoy Pride syempre, pinagmamalaki natin sa 2024 Paris Olympics. At kung doon po sa mga hindi aware, ang Pilipinas po ay mayroon naman pong anim na ipinadalang Paralympians na sila po ay sumasabak ngayon sa 2024 Paris Paralympics. At alamin natin ang update dyan mula sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-cheer dito sa anim na Pinoy na Paralympians na sumasabak nga ngayon dyan sa 2024 Paris Paralympics. Alamin natin ang buong detalye. May pabaon din ba sa kanila ang Malacanang, Miss Let? RH14 Miss Leth Narciso. Miss Leth? Mr. El, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anim na Filipino Paralympians na kasalukuyang sumasabak sa 2024 Paris Paralympics na ipakita ang lakas at puso ng pagiging Pilipino. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ngayon pa lamang ay maituturing ng kampyon ang Pinoy Paralympians na sina Gerald Pitt Mangliwan na sasabak sa wheelchair racing, Sandy Asusano para sa javelin throw, Aline Tiano Ganapin sa taekwondo, Agustina Bantilok sa archery, Ernie Gawilan at Angel Otom sa swimming. Ang kanilaanyang dedikasyon sa pagsasanay sa kabila ng mga hamon ay nagpapakita ng diwa ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong, walang parangal at papuring magtutumba sa karangalang ibinibigay ng Paralympic athletes para sa Pilipinas. Kaya naman ang pagtiyak ng Presidente sa mga atleta, nasa likod ng mga ito ang buong sambayanan sa kanilang laban. Samantala ngayong araw, Sister El, yes, ipagpulong si CBBM. Yes. Go ahead po.
ay makikipagpulong si PBBM sa Defense Minister ng Vietnam na si General Phan Van Gia. Ito si Lesnar Piso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH14, Miss Lef Narciso. Ayan na, suportahan natin ang ating mga Paralympian at sila po ay sumasabak ngayon. Eh, pagka naramdaman nila yung suporta, mas lalakas ang kanilang loob. At looking forward tayo na may maiuwi tayong medalya. Kahit ano man yan, basta alam mo yung iba kasi pagka yung pride, kapag Filipino pride, alam mo yun, iba talaga eh. Hindi natin kailangang i-pressure. Pero yung simpleng pag-cheer natin sa kanila, napakalaking bagay yun para ma-boost yung kanilang confidence. Samantala, mayroon muna tayong flash report bago tayo mag-commercial. Flash Report. Flash Report! Alamin natin ang flash report ni RH5 Val Gonzales. Merong sunog na sumiklab dyan sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ano ang nasusunog dyan? Bahay ba yan? Residential ba yan? O building? RH5 Val Gonzales. Val? Elaine, residential establishment, mga residential area. Itong kasalukuyang tinutupok ng apoy dito sa bahagi ng Kasunduan Street, dito sa barangay Commonwealth, Quezon City. Sa pinakauling report na aking natanggap mula sa Bureau of Fire Protection, nakataas na ito sa unang alarma. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Val Gonzales, back to you, Elaine. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Magbabalik po tayo, Pilipinas, ang oras 19 na minuto makalipas ang alas 8. Report. Flash Report! Flash report, 2 suspect na namaril sa 2 nagiinuman dyan sa may Malabon. Kaninang umaga lang po yan na-aresto na ng Caloocan. Detalye balita mo, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss Elaine, makalipas sa isang oras lamang na nangyaring pamamaril dito sa Malabon. Agad na aresto ng Malabon Police sa ikinasang manhunt operation. Itong 2 gunman na bumaril sa 2 lalaki na nagiinuman kanina alas 5 ng umaga dito sa may sitio sa Isa, Katpon, Malabon. Ay kay Police Colonel J.D. Bayan, pasado alas 5 nitong umaga lamang ng patunton itong suspect sa Libis na Dorata Street sa barangay 18 sa Caloocan. Nahuli sina Paulo Javier at Alfredo Gomez sa kabilang hideout sa Caloocan ngayong umaga. Ay sa opisyal, sugatan dahil sa mga tama ng bala ng baril, sina Kenji Bundihar, 24 years old, ng sitio sa Is, at John Marie Cardenas, 22, kaparesidente sa lugar. Sa initial investigation ng PNP, alas 5 kanina madaling araw, umaga, dumating ang 2 suspect na sakay na motorsiklo, saka paputukan ng 2 biktima. Sa lukuyang nilalapatan ng lunas ngayon dito sa Tondo Medical Center habang inibestigan pa rin ang motibo ng pamamaril. Nakuha sa 2 Michelin ang gamit na Honda PCV, ang PCX na puti na gamit sa kanilang ginawang krimen, at nabawi rin ang 2 hindi lisensadong 38 kalibre ng baril. Wala pa rin dito sa Malabon. Ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Daming Bayan. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Samantala, bago tayo sa iba pang nating mga balita, shout out muna tayo sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Hello po sa mga nakikinig sa ating YouTube channel at sa ating Facebook Live. Maya-maya po kung may oras tayo, magbabasa tayo ng inyo pong mga greetings at inyo pong mga mensahe sa ating social media pages. Samantala, shout out muna natin dahil ilang days na lang ba? 117 days na lang po ay Pasko na. Saan ba yung aking Christmas song? Ito ba yun? Okay, wait lang. Nawawala ako. Ay, tuloy nagpi-play. Ay, mali. O, tingnan mo, hindi tuloy na Simple pleasures are made special to Hello po sa mga nakikinig. Lakasan nyo pa ang inyong mga radyo dyan sa may mga
sa may area ng Valenzuela, hindi po Valenzuela City, Barangay Valenzuela, Makati City. Dahil nandyan po ang ating Malakash stickering promo. Dyan po sa may Tanay Street, corner Hormiga Street, Barangay Valenzuela, Makati City. Kung kayo po ay nakikinig sa amin ngayon, sa mga Grab driver, taxi driver, stickering ito, Kuya Greg? Stickering promo po ito, kaya kung kayo ay nakikinig, nanonood ngayon, anuman po ang inyong minamaneho, pumunta na po kayo dyan. Kapag nakita nyo po dyan si Sherwin Alfaro, si Sherwin lagi po yan may bit-bit na may DZRH na payong, mayroon din yan laging dalang DZRH t-shirt, at makikita nyo dyan ang DZRH mobile. Lumapit na kayo kung kayo ay nakikinig, nanonood kay Sherwin for a chance to win 1,000 pesos. Grocery, meron pa po yung papayong at meron pang pa DZRH t-shirt. Kaya naman sa mga nakikinig, kuya, wag masyadong magmadali. Pero dapat nakarating po kayo dyan dahil kung sinong unang pinakaunang makarating, siya ang tatanggap ng cash prize. Pero mag-iingat po, Be careful, lalo na po sa pagmamaneho. Pupuntahan natin mamaya ang Ninong ng Bayan kapag siya ay meron na pong winner. Samantala, dakuha natin ng iba pang mga balita. Daming Bayan. Ang issue po ng ASF ay nagpapatuloy sa interview po ng ni Ka Tunying sa kanyang YouTube channel, yung tune in kay Tunying sa YouTube at sa kanyang Facebook page na Anthony Taberna. Sabi po ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sabi niya po ito pong kaso, ito pong African Swine Fever ay nagpapatuloy pa rin. Ito po ay kasi daw po kinatay at ibinaon yung mga baboy. Kahit ito po pala kinatay na yun at binaon na sila, patay na po yung baboy. Pero yun pong virus ay buhay pa rin sa loob ng 10 taon. Yun pala yun, Akala natin kapag dati kasi yun po ang solusyon, nililibing lang yung mga baboy, ayan, ibinabaon po sa lupa para hindi na po kumalat yung virus sa iba pang mga alagang baboy. Pero ang sabi po ni Secretary Laurel, ito pala ay nabubuhay yung virus sa loob ng 10 taon. Tapos parang kaya nagkakaroon ng pag-usbong ulit, bumabalik yung sakit tuwing tag-ulan kasi nababasa daw po yung lupa, yun po yung kanyang paliwanag. At kapag nabasa daw po yung lupa, yung virus ay muling kumakalat. Kaya sabi niya po, pwede nang hukayin lahat ng may mga sakit na baboy na ibinaon po sa lupa at lagyan ng chlorine dioxide para tuluyan daw pong mapigil itong sakit. Pero masyado daw po itong magastos. At nabanggit din po ng kalihim, mamaya tanungin nga natin ang grupo ng mga magbababoy. Baka meron tayong makausap mamaya. Kasi po may pronouncement si DA Secretary Laurel. Sinabi niya po na sino bang nagsabi nitong tama siya. May sa ngayon po ay walang shortage ng karne ng baboy dun po pagdating sa supply. Pero ang sinasabi niya po, posibleng magkaroon ng shortage pagsapit po ng December. Alam naman natin, bare months, handaan at ang mga tao mahilig sa lechon, mahilig kumain ng baboy. Ano po yan law of supply and demand. So pagbataas ang demand at kukonti po ang supply, ay baka po posibleng epekto ng ASF. Ito po yung binabanggit ni Secretary Laurel. May possibility. Bagamat hindi naman po niya sinasabi na kukulangin talaga, pero hindi po inaalis yung posibilidad na kulangin o magkaroon ng shortage sa supply ng karne ng baboy. Daming. Pupuntahan natin yan mamaya at pag-uusapan natin. Pero puntahan muna natin ang ating RH reporter dahil ilang commuter. Hati daw po ang pulso sa mungkahing buksan ng EDSA busway kapag rush hour. Alamin natin ng damdaming bayan ng ating mga kababayan mula kay RH 52, Edniel Parrosa. Edniel.
Sister L, binabatikos ngayon sa social media si Leyte 4th District Congressman Richard Gomez matapos niyang magreklamo o ireklamo ang EDSA busway na dapat umanong binubuksan sa mga motorista kapag heavy traffic. Bagamat inaasahang mas maraming kontra, may mga commuter pa rin namang bukas sa nasabing mungkahi. Dito sa EDSA Carousel na talaga namang maraming pasahero dahil sa dami ng mga empleyado partikular sa EDSA Ortigas. Talagang tutol ang marami na pakialaman. Ito naging isang lane para sa mga walang sasakyan. Ayon kay Mang Ignacio, dapat gumawa ng bagong kalsada mga politiko kung ayaw nilang matraffic. Pero may mga gaya naman ni Mang Lito na payag sa mungkay basta't gagawin lang nito sa mga piling oras sa isang araw. Pakinggan natin sila. Ay, hindi pwede dahil mas lalong traffic yan. Kawawa kaming commuter. Kasi kaya sila pwede rito kasi pag doon sila dumaan, matatraffic sila kaya dito sila dumadaan sa ng mga carousel. Binura na ng kongresista ang kanyang post sa Facebook. Ating balikan at matapos i-bash overnight dahil sa kanyang mungkahi. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Nawala na pala yung post niya. Nakita ko rin yun actually. No? So, tinake daw niya pala dahil naulan ng basya. Samantala, kailangan pala natin ulit mag-commercial. Parang kakabalik ko lang magko-commercial ulit. Pero bago tayo mag-commercial break, mamaya po marami pa po tayong mga balita, issue na tatalakayin dito sa ating programa. Aba, hindi pa rin po natatapos ang issue kay Pastor Apollo Kibuloy. Mayroon pong lumabas na video at inaalam na po ng pamunuan ng pambansang pulisya kung paano po nakalabas itong video na ito ng pagpasok dyan sa compound ng KOJC. At samantala may mga nakita po ng mga rooms. Nako, kung makita nyo po yung may nakita tayong ilang picture at hindi ko lang alam kung pinupost sa social media pero parang wala naman akong nakita. Pero hindi pa rin po yan matapos at ang yung iba nawiwindang sila, hindi nila akalain na may ganun doon. Ang tanong, hindi ba mayroong tinatawag kasing secret hallway doon sa loob ng Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao, At ito daw po, sabi nga po ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Nako, ito daw pong hallway na ito, papunta daw po ito doon sa silid, doon po sa room ni Pastor Kibuloy. At sabi po ng kalihim, ito po ay tinatawag na intricate design. Tama ba ang aking pronounce? Medyo hindi ako aware kung ito. Ng instruktura sa loob ng compound. At ito daw po ay mahirap hanapin. Kaya po nahirapan yung ating mga kapulisan. Pero ang tanong nga po dyan, sigurado ba tayo na nandyan pa si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi baka mamaya niyan, ilang araw na pong nandiyan yung ating mga pulisya, yung mga otoridad. Ang tanong, gaano ba tayo kasigurado na yung hinahanap natin ay nandiyan pa? O baka mamaya, yun pong binabanggit natin na nadidetect natin siya na movement at heartbeat sa ilalim ng sa underground ng area na yan. Iyan po ay 30 hectares. Napakalaki po niyan. Sigurado na po ba tayo na nandyan po? Baka kasi mamaya mabokya tayo pero wag naman sana, Ang hirap kasi nung ganyan, yung parang naghahanap ka sa wala. Pero sana, sana wag naman ganun. Kasi kapag ka ganun, masakla po yun. Kasi may possibility na, di ba, kapag ako, mahilig kasi ako manood doon sa mga foreign movies pagdating sa yung mga ganyan-ganyang klase ng, yung iba parang taktika, di ba? Taktika nila yan, nililihis nila, kinukuha nila yung atensyon ng kukunin yung atensyon para dito sila magtuon ng pansin. Pagtuunan nila ng pansin, hindi natin alam, mayroon na palang ginagawang ibang estratehiya para makalusot, para makatakas. Pero wag naman po sanang gano'n. For sure naman po, may matibay na basihan ang ating PNP para po ipagpatuloy nila ang operasyon dyan.
At naniniwala po tayo sa kakayahan naman ng ating pambansang pulisya. Tayo naman po medyo may wild imagination lang Ayan po ay mga lang, para sa akin ay opinion lang at mga posibilidad na po pwede ring tingnan ng ating mga otoridad. Tayo po ay magbabalik sa ating programang Damdaming Bayan minus lakay Mayor Deo Macalma. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Pilipinas ang oras. Magko-commercial daw muna tayo, tita. Commercial ba muna? Kailangan daw muna mag-break o ipasok mo muna. Commercial muna. Wait lang po muna kay Kong Nick Briones. Kong, pasensya na. Kailangan lang po maghanap buhay. Promise, pagkabalik po, ikaw na po agad. Pilipinas ang oras, 8:39. Daming Bayan. Damdaming Bayan. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. Minus lakay Mayor Deo Macalma. Hindi na ako nag-iisa. Mas masaya kapag may kasama. May gano'n, may hugot. Ngayon, thank God it's Friday. Hello, lakay Roman. Huwag kang mag-alala, Sister L. Hindi ka na nag-iisa. Andito na ako. Ayan. Magandang umaga po. Ngayon ay Friday. Yes. Swell day na pala. Oo nga. Nakalimutan yung mga sasahod dyan, ha? Baka naman pagtanggap nyo ng sweldo, gastos dito, gastos doon. Alalahanin nyo, at 30, meron pang 31. Oo nga. Baka mamaya, isa o 2 araw, nga na naman kayo. Lakay Romel, yung iba nga ng konti, hindi pa, yung iba nga di pa nawi-withdraw, wala na. Ayun lang, ang masakit na katotohanan. Pero yun, dahil nga, hindi naman dahil magastos. Dahil maraming bayarin. Yes, ang hirap-hirap kaya mag-budget. Lalo na yung nangungupahan. Biruin mo, pagkabayad mo, bubuno ka na naman ng 1 buwan para pag-ipunan mo yung susunod na renta. Diba? Tapos may tubig ka pa. May kuryente ka pa. Alangan namang hindi ka kumain. Ang hirap naman nun. Pwede, okay lang daw, lakay Romel. 64 pesos lang naman daw sa isang araw. Pwede na. Isang planeta ba? Grabe naman yung tanong mo. Mabibili yung mga ganong pangunahing bilihin. Grabe naman yung tanong mo. Planeta talaga. Saan ba planeta yun? Doon na nga lang tayo. Kung talagang totoo yung sinasabi ng NEDA ba o yung PSA? NEDA. NEDA ang nagsabi niyan. At marami ang kumasa sa challenge na yan, lakay Romel. Kaya nga mas mainam yung mga taga-NEDA. Subukan natin kung kakasya yung 64 pesos a day. Pagka dinivide mo, 21 pesos per meal. Sinubukan yan. May mga sumubok dyan. Pero lakay Romel, isang kanin, yung isang cup ng kanin, itlog, 24 pesos. Kulang pa rin talaga. Sagad na yun, ha? Ayun, umagahan pa lang. Ang siste nun, mangingi ka na lang ng tubig at sabaw. Kumabait yung may-ari ng karinderya. Ayun ang masakit na katotohanan dito sa atin makita mo doon sa mga karinderya, sa mga ordinaryong karinderya, ang ulam, katiting lang. Pero yung kanin, Bandehado. Pagkakasyahin Oo, diba? Basta may malasa lang yung kanin, okay na. Yun nga diba? Diskarte na nga lang. Ang Pilipino po, masyadong madiskarte. Kaya kaso ang problema lang kay Romel, hindi naman all the time diskarte lang ang kailangan mo. Kailangan talaga, kailangan po talaga nating mayroong sapat na pera para po makakain ng maayos. Paano kang makakadiskarte kung kumakalaman sikmura mo? Yung mahirap. Pero, speaking of kumakalamang sikmura, ito naman ang bulsa na naman natin ang kakalam. Dahil may oil price hike na naman. Nakahamba na naman yan, lakay Romel. Alamin natin ang detalye. Magkano ba ang mayroon na bang final na presyo ng oil price hike? RH15. Si Mayora Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, matapos magpatikim ng rollback, kasado naman sa susunod na linggo ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon dito kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 20 hanggang 45 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Maaari namang walang paggalaw o tumaas din ng 20 centavos ang kada litro ng diesel at 45 centavos hanggang 55 centavos sa kerosene. Sinabi ni Romero na nakabatay ito sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdig ng merkado at depende pa raw sa huling araw ng trading ang final na oil price adjustment. Kabilang nga niya sa mga dahilan ang kombinasyon ng pagtaas ng geopolitical tension at bigla ang paghinto naman ng oil production at export ng Libya. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH1 sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Giselle, Lakay. magkano nga uli ang initial na pagtaya, please? Sa initial na estimate lagay ng Department of Energy, 20 centavos ang maaaring taas presyo sa diesel, 45 hanggang 55 centavos sa kerosene, habang yun ang gasolina, maaari daw na 20 centavos hanggang 45 centavos ang increase. Okay, maraming salamat, Giselle Ricafort. Lakay, balik sa inyo. Daming Bayan. Samantala, nasa linya ng komunikasyon si Congressman Mick Briones, ang Vice President ng Luzon Pork Producers Federation of the Philippines. Malaman natin ang issue tungkol sa bakunahan sa ASF. Oo. Ay baka ito na ang matagal na kasagutan sa matagal nating problema laban dito sa ASF. Magandang umaga, Congressman Mick Briones. Ay, magandang umaga, Lakay Romel. Magandang umaga, Sister El, at sa lahat na inyong mga taga-subaybay. Good morning, Kong. Sa inyong pagpaya, Congressman Mick Briones, ito bang initial na pagbabakuna laban sa ASF? Ito na ba yung talagang hinihintay natin na ultimate solution dito sa problema natin na ito, Congressman Mick Briones? Tama ka, Lakay Romel, Sister El. Ito yung matagal na naming nire-request at hinihintay. Ngayon na yung roll-out. Patunayan, nandito ako sa Lubo, Batangas. At sasaksihan natin yung kauna-unahang bakuna officially ay ibibigay ng Department of Agriculture para sa bakuna ng ASF. At marami naman talaga nagsasabi, kung sa hindi pumasa sa BAE, pumasa sa FDA, maraming nagsasabi, yung mga kasamahan namin na epektibo ito sa Vietnam. Kaya sa tingin ko, ito na magbibigay ng bagong pag-asa. Kailangan lang ay may roll out sa lahat ng ating mga backyard racers sa lalong madaling panahon. Curious lang ang iba nating mga kababayan, partikular yung mga nasa industriya ng pagbababoy, Congressman. Ito ba bang bakuna na tinutukoy natin? Ito ba trial and error o proven tested na? Pagdating doon sa Vietnam ay proven naman ito at ito na may pumasa nga sa mahabang panahon ng testing. Ito yung niro-roll out na ibig sabihin actual vaccination na sa may mga outbreak ng inuuna ng DA. So, tingin ko malaki ang magagawa nito. Ang isa lang kailangan may sunod ay yun naman bakuna para sa inahin at bulugan, yung MSD. Kung sa dapat emergency na kailangan magkaroon ng bakuna naman para sa mga inahin at bulugan. Kung Nick, yung initial po na bakuna ngayon, ito po ba ay sasapat na? Kasi hindi pa naman po ilan po itong bakuna na ito at ano pong mga lugar muna ang mayroon pong initial rollout po ng pagbabakuna ngayong araw? Ngayong araw, dito lang ito sa Lubo, Batangas. Dito sa malapad na Parang, barangay malapad na Parang, umpisahan. At pag ito epektibo, ay di lahat na ng barangay dito na merong natitirang backyard racers, ay yun ang uunahin na mabakunahan. Kaya lang maghihintay pa ng number of days, siguro mga 15 days or 20 days. Pagka ito'y challenge at hindi nagkasakit, ay tuloy-tuloy na roll out. At ang alam ko naman may darating na bakuna, 150,000 doses ang DA, up to 600,000 doses. Last na question na lang po from my end, Kong. Mayroon pong binanggit si DA Secretary Laurel na bagamat as of now po ay hindi naman enough po, sapat po ang supply ng ating karne ng baboy. Pero sinasabi niya po na may posibilidad pa lang naman po na kulangin tayo ng supply pagsapit ng Disyembre po. Sa inyo pong hanay, tingin niyo po ba kahit nagkaroon nga po nitong ASF at patuloy pa rin pong nararanasan
nararanasan ngayon sa iba't ibang lugar ng ating ng bansa. Tingin niyo po ba sa inyo pong paningin, dahil kayo po ay marami po kayo sa inyo pong grupo at marami po tayo mga magbababoy na local producers, tingin niyo po ba magkakaroon ng kakulangan sa supply pagsapit ng Disyembre? Normal naman yan. Pagka dadating yung holidays, December, ay nataas ang demand ng ating karning baboy. So, ang supply naman ay hindi magbabago. Maaaring mabawasan ng konti dahil sa tinamaan ng ESF. Pero normal yan na nataas ang presyo pagka buwan ng December. Ang masasabi ko lang, ngayon natin kailangan tulungan ang ating ay dinadaanan ng matinding pagsubok itong ating mga nasa sektor ng pagbababuya, lalo na ang backyard racers, na kung ay patuloy natin tangkilikin ang Pinoy pork. Sinasabi naman, nagkaroon kami ng pagkain ng lechon kasama ang Department of Health, si Yusek Punsalan, okay kay Secretary Herbosa, nandun Secretary Kiko Laurel at saka si former Senate President Tito Soto, na kami sabay-sabay kumain. So, ng lechon, baboy, at gusto nating patunayan na Pinoy pork is safe at tulungan natin ang sektor ng pagbababuyan. Huling tanong from my end, Congressman Mick, bukod po sa supply at demand, kamusta po ang tinataya na magiging presyo or halaga ng karne ng baboy pagsapit ng bear months? Anong buwan po yung masasabi natin na dapat paghandaan ng mga consumer? Normal yan, mga siguro itong bago matapos ang October, November, yan, medyo magkakaroon ng pressure at tataas ng konti ang ating presyo ng baboy. Ang isa sa maganda ngayon, pinirmahan na ni Secretary Kiko Laurel yung bagong protocol sa pagkakal ng baboy kapag may outbreak sa isang barangay o sa isang bayan. Aalisin na yung 500 meters na kailangan lahat ng baboy na nandun ay papatayin o ikukondem. This time ay test yung baboy do sa area within 500 meter radius. Pag ikaw ay positive, pag ito'y positive, kukondem, papatayin. Kung ito'y negative, ahayaang ibenta, ahayaang alagaan o pabakunahan. So yan, napakahalaga niyan. Panibagong pag-asa yan sa aming mga nasa sektor ng pagbababuyan. Okay. Maraming salamat, Congressman Mick Briones. Maraming salamat, Lakay at saka Sister El Romero. Maraming salamat po, Congressman Nick Briones, ang Vice Presidente ng Luzon Pork Producers Federation of the Philippines, at siya po ang Presidente ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines. At saka sa akin naman, Sister El, without prejudice doon sa mga nasa negosyo ng pagbababoy, habang tayo hindi pa nakakatawid nga dito sa problema ng ASF, maggulay muna tayo. Or isda, di ba? Oo, kaya naman kung yung iba mahilig talaga sa pork, di konting pork, mas maraming gulay. At nasa ganun, matulungan din natin at masuportahan yung mga kababayan natin sa industriya naman ng may kinalaman sa pagtatanim ng gulay. Yes. Pero alam mo, Lakay Romel, sinabi pala ni Secretary Laurel na paubos na daw yung supply ng puting sibuyas. At hanggang Marso lang daw yan. At ang supply ng pulang sibuyas din. Ang naisip na dahilan ng Department of Agriculture, ano pa? What else is new? Wag naman sana ayan na naman tayo, wag mong babanggitin yan. Yan yung word na ayoko naririnig. Adi mag-import. Pero kapag kasi ganyan, bakit ganun, Lakay Romel, ang tanong natin? Bigla tayong nag-i-import. Pero may mga panahon na sobra-sobra naman pala talaga yung supply natin. Pero bakit kailangan natin mag-import? Ayun. Yun ang dahilan ng Department of Agriculture para raw matugunan yung inaasahang pagtaas ng demand sa panahon ng Kapaskuhan. 15,000 metric tons ang aangkating kulay dilaw na sibuyas. Dilaw ba yun o puti?
Yellow onion, sabi ng may puti, may dilaw. May puti, may diba? dilaw. Akala ko pula tsaka puti lang eh. Ay, yung puti pa masarap yun pang pagka corned beef yung ulam mo. Ayan, ang panalangin lang naman natin, sige, mag-import kayo na mag-import. Pero wag niyo namang makompromiso sana yung interest local ng local production. Yes, kasi kawawa po yung ating mga lokal na magsasaka, yung kanilang mga produkto la kay Romel hindi nabibili. Tapos, puro imported yun nasa market. Magkakaroon ng matinding kompetisyon sa merkado. Ang problema la kay Romel minsan, sobrang mura kasi nung imported. Tama. Tapos yun yung bibili ng kasi ito na lang, alam mo naman Pilipino, ay gusto ko to imported. Diba? Katulad yung imported na pulang sibuyas, pag nakita mo sa palengke, malalaki siya eh. Malalaki. Oo. Akong ginagamit ko yung malili, natural. So ang unang impression ng mga kababayan natin, ng mga consumer, mas malaking sibuyas ito. Mas mura pa. Pwede ko itong hatiin. Pwede ko itong hatiin. Diba kung ikaw ay talagang budgeted, naghahati ng sibuyas. On the other hand, yung local production, yung medyo medium size lang. Ayun. I don't know kung gaano kalaki ang diferensya pagdating sa presyo eh. Pero meron ako naririnig minsan mas mura pa raw yung mas malalaking sibuyas kaysa doon sa medium size. May ganun nga minsan nakikita ko pagka may time nagpapalengke ako, may ganun. Yan yung masaklap. Kapag ka may kakulangan, sasabihin, may kakulangan, import agad. Pero sana, pero sana ngayon mukhang ang ating DA ngayon medyo okay kumpara nung Malaga ba? Sa tingin ko lang. Pero wag naman sanang import ng import. At kawawa naman yung mga magsasaka natin dito. Dapat support local muna tayo bago natin tangkilikin. Tama yung sinabi mo. Dapat ang priority natin yung mga magsasaka natin. Yes, local. Kumbaga kung talagang wala na iba talagang option kundi mag-import, that's the time na mag-angkat tayo. Pero kung kaya naman nating supplyan sa sarili nating produksyon, bakit pa tayo bibili ng produkto sa ibang bansa? Kasi nga, Merry Christmas! Baka makakalimutan natin 2 araw na lang. Oo nga, September na. Magpapakita na nakaganito na si Jose Marichan sa wall ng mga FB ninyo. Ang legendary. At talaga naman favorite natin ang kanya mga Christmas song, Jose Marichan. Pero, Laki Romel, kailangan pala natin mag-commercial. Bago tayo mag-commercial, may isa-shoutout muna ako. Nakikinig sa atin. Shout out kay Kasoje Jimenez. May tinatanong siya kay Sherwin Alfaro. Kailan ba daw gagawi sa Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan si Sherwin para maka-avail naman daw sila ng car stickers at DZRH t-shirt at payong kahit daw walang cash la kay Romel. Talaga. Sige. Sherwin, dyan sa Barangay Muzon sa ang layo, Bulacan, pero nakakarating nga to si Sherwin sa may papunta na ng Quezon Province, di ba la kay Romel? Huwag ka mag-alala, Kasoje, babanggitin natin sa ating ninong ng bayan yan. So, sorpresahin kayo ni Sherwin dyan. Anong lugar nga ulit in particular? Dyan la kay Romel sa may Barangay Muzon, San Jose del Monte. Ayan. Bulacan. Puntahan natin yan, Sherwin. Kahit daw walang cash, basta daw may t-shirt, masaya na sila. At may payong. Hi, Sir Aman Tosino. Ito ay kabrad nila kay nakatutok din Good sa morning. atin kay Romel. Magandang umaga po sa inyo. At tayo magbabalik pala kay Romel. Marami pa tayong issue. Nakita mo ba yung itsura ng loob ng katedral ng KOJC? Parang palasyo, hindi ba? Ang taray nung niya, no? Tsaka may nakita akong isang room dun eh. Ang hanep. Siguro ang ganda ng pang VIP talaga. Pang VIP talaga. Siguro yung mga ma-impluensyang tao na bisita ni Pastor doon siguro niya dinadala Tapos yung hallway na binabanggit na yung hallway na daw yun na na-discover ng PNP, papunta daw yun sa loob yun ng katedral la kay Romel, papunta daw yun sa room ni Kibuloy. Kaya pala talagang hindi tinatantanan pero ng mga meron pulis yung silang lugar, term doon la kay Romel Hindi ko lang alam kung anong yung meaning nung ito intricate design. I'm not into architecture pero ang sabi dito la kay Romel, intricate design. Dahil daw doon sa design na yun kaya nahirapan yung mga pulis na matuko yung kinaroroonan ni Kibuloy.
So hanggang sa ngayon, talagang malakas ang paniniwala ng mga pulis, ng PNP, na nandoon pa. ni DILG Secretary Behmar Abalos, na nandoon pa si Pastor Apollo Kibuloy. Pero nga binabanggit ko lang kay Romel, sana naman yung ating intel at yung impormasyon na hawak ng ating mga otoridad, wag naman sana mabokya. Baka kasi mamaya nililinlang lang tayo. Yun yung masakit doon, di ba? Ang sabi nga ni dating Senador Pampilo Ping Lacson, bilang siya ay matagal na naglingkod sa pambansang pulisya, maging veteranong intelligence officer, merong mga sensitibong usapin or impormasyon na hindi dapat isinisiwalat sa publiko. Ayun nga. Kasi baka magamit yan nung hinahanap mo. Yes. O para magkaroon ng idea na, alam nyo na pala kung nasaan ako, ha? Mako-compromise ang operasyon. Teka muna nga't medyo, dito naman ako sa kaliwa. Wait nga. Ganun kaya. Sige, wait nga. Kasi di ba, ganun yun sa mga, ako mahilig ako manood, kanina nabanggit ko, mahilig ako manood ng foreign movies. Di ba yung mga ganyan, kapag yung mga spy, mga detective movies. Ay, ganun pala strategy nila. Ang gagaling, pero sana wag naman ganun. Wag naman sana. Yung ating wild imagination, marami sa mga kababayan natin ang nanalangin na sana matapos na yung standoff diyan sa compound ng KOJC. Alam mo kasi, kawawa ang magkabilang panig. Ang mga pulis, sumusunod lang yan. Yes. Bukod sa direktiba ng nakakataas, sumusunod lang yan sa kautusan ng hukuman na isilbi ang warrant of arrest. Wala silang ibang option kundi tumalima. Sa kabilang banda, ito namang mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy, dinidepensahan lamang nila ang kanilang leader. Ay lalo na yung kanilang mga abogado. O syempre wala namang ibang pakayan kundi talagang ilaban ng pitpitan si Pastor Apollo Kibuloy. Parang binabanggit mo si Attorney Torion ba yan? Hindi ba? Alam mo, bilang abogado, trabaho kasi nila yun. Yes. Ang abogado parang ang doktor yan Yes. Pagpasok ng pasyente, tatanungin ba ilan na ba napatay mo? Ay syempre ang primary concern niyan. Isasalba ang buhay. Isalba niyo muna yung buhay ko. Dahil trabaho. Anything else, di ba? Profesyon nila. Kasi mayroon yan silang mga oath, may mga sinumpaang tungkulin. Ayun. Sabi naman ng iba. Ang tagal na kasi kay Romel, ilang araw na simula nung mag-start ang ating PNP na magaluga doon. Diba? Sa isang banda, marami naman nagsasabi na maaaring matapos na standoff sa kondisyon na susuko na si Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong, susuko ba? Dahil ang sabi nga ni DILG Secretary kay Kibuloy, Pastor, kung ikaw ay sinasabi mo na wala ka talagang kasalanan, inosente ka, sumuko ka na. Ayun. Sumuko ka na. Ayoko. Napapaligiran ka na namin. Diba? Wala, ayoko. Sa isang banda, sabi naman ng mga abogado, mabibigat naman yung mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya siyang idepensa sa hukuman. Mga legal at all counsel costs, niya. di ba? Ilan ba ang kanyang legal counsel, kay Romel? Kasi marami siyang legal counsel. Ang nagpapa-interview lang sa media, si Attorney Torion. Pero marami pa siyang abogado. Sa dami ng sabihin natin, sa dami ng resources ni Pastor Kibuloy. Naman. Kayang-kaya niya nga kumuha ng best lawyers in the land. Yes. Di ba? Kasi ang yaman Tama. Saka yun talagang trabaho ng mga abogado. To defend. Kaso, ang sabi naman ng ibang abogado na hindi sumasang-ayon sa ginagawang taktika. May kasabihan nga flight is an indication of guilt. Yes. Diba? At kung wala kang kasalanan, bakit ka magtatago? Diba? Tapos nasa halikuran mo matitinding abogado. Biblically speaking, ang sabi sa Isaiah 41:10. Di ba? Ano sinasabi ron? Fear not, for I am with you. Di ba? Kaso. May kaso. Maraming kaso. Ayun ako, babalikan natin. Dahil aside sa mga issue kay Kibuloy, kay Romel, nandyan din ang kay Alice Guo. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sa ating pagbabalik Pilipinas, ang oras, 9:07. RH
Damdaming Bayan. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. Minus Lakay Mayor Deo Macalma. Kami po ang iyong nakakasama. Ito po si Sister L, Elaine Apit. At Romel Fuertes. Pero Lakay Romel, marami tayong mga balita. Puntahan muna natin ang ninong ng bayan. Ayan. Sino pa? Si Sherwin Alfaro. Oo, ang ating ninong dahil meron na tayong winner sa ating Malakas Stickering promo. Norman, daldal ka ng daldal. Norman, Malakas Stickering promo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Sherwin, nasan ka na? Andito ako. Magandang umaga, gaga. Parang pangit pakinggan ng gaga. Parang sakit sa tenga nun, Sherwin. Sige, panindigan mo. Yun yung echo. Magandang umaga, gaga. Nandito tayo sa Barangay Valenzuela. La. Dito yan sa Makati, titi. Uy, meron na bang nanalo? No. Uy! Go ahead, Sherwin. Kalokohan nyo. Napakaganda yun sa Barangay Valenzuela. Dito sa Makati City. At unang-unang dumating itong 9-star taxi na nagpadikit ng DZRH sticker sa kanyang taxi. Ayun! Kaya pangalan mo? Fermin de Chavez. Si Kuya Fermin, palagi ka nakasunin sa DZRH. Palagi nakasunin kay Deo Macalma at kay Sister L. Aba naman. Deo Macalma, kasama si Kuya Romel. Andito sila kay Romel. Ayun, kilala ka din niya, kay Romel. Meron kang 1,000 pesos. 1,000? Meron kang grocery bag. Ayan, kunin mo na yung grocery mo dyan. Ayan, ang taray naman ni Kuya. Siya talaga kukuha. Ready na si Kuya, ha? Meron kang t-shirt ng DZRH, meron kang paing ng DZRH, meron kang yung pa-vitamins nila, Kay. Vitamin E. Ayun! At may kasama pa yan, Sherwin. Oo. Wala yung kasama ngayon. Wala ba yung kasama ngayon? Okay, sige. Pero at least may vitamin E. Teka muna, dapat sa DZRH. may pambara yan, Sherwin. Ikaw nang bahala sa pambara, Sherwin. Oo, hindi lang siya nag-iisa pero dahil tumugod din to si... Aba, meron pa panibago. Sige. Kapapanyan ni L at taga Bicol. Ay, Diyos maray na aga po. Sain ka po sa Bicol? Taligaw tabi ako. Ay, Tagaligaw ka. Unong ngaran mo, tabi? Luis Nolian. Kuya Luis, matagal ka nang nagda-driver dito sa Metro Manila? Matagal na tabi, Sister L. Naguli ka pa sa Ligaw? Nagulit pa lang tabi. Tinanong ko lang siya kung umuwi pa siya ng Ligaw. Ano ang ginagamit niya sa pamamasada, Sherwin? Ano na, Roman? Ano ang ginagamit niya sa pamamasada? Taxi ba o Grab? Yung puti naman na taxi. Ayun. Kasi matutunan na itong tanay ng mga parada natin. Meron kang DZRH umbrella. Ayan. Meron kang vitamin. May vitamin E din, no? Kompleto. Wow, salamat po. At mayroon ding ayan. Pangalawa si Kuya Sherwin na Sherwin! Sabayo ko paano niya hawakan yung premyo niya. Ayan. You're welcome po. Ayan. Sherwin, pangalawa si Kuya, kaya wala na siyang cash. Oo, sige, bigyan mo na lang si Kuya, abunuhan mo muna. Bahala na si Sister L sa'yo. Abunuhan mo muna, bigyan mo ng 1,000. Ayun. Meron kang 1,000 for Sister L. Ayun. Salamat kami, Sister L. Ingat. Opo. Okay. Alright. Ingat sa pagmamaneho at congratulations. Dumating at nagpadikit na DZRH sticker at marami doon ang chance na manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas from Arch number 6. Sherwin Alfaro, DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun, Maraming congratulations salamat, Sherwin po. Alfaro. Ayan. Nakakatuwa naman yung ating mga driver. Talaga, Lakay Romel, nakatutok sa Tama. atin. Kaya talasan nyo ang inyong pakiramdam. Baka one day Mismo, nasa talasan talaga yung pakiramdam. lugar na nyo si Sherwin Alfaro. At huwag kayong bibingi-bingi. Kaya nga. Oo. Tutok lagi sa DCRH. Yes, Ayan. yun ang mahalaga. Nakatutok po kayo sa ating programa. Alright, Lakay Romel, mayroon pa tayong nandiyan na ba si Val? Sunog pala na nangyari sa area ng Quezon City. Val Gonzales, kanina. please come in. Val. Romel at Sister L, inabot lamang ng 32 minuto at naapula ng sunog na sumiklab dito sa Kasunduan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Fire protection nagsimula ang sunog sa 3 palapag na bahay ng isang senior citizen na si Aling Lydia Labrador. Ayon sa apo ni Aling Lydia na ayaw nang magpabanggit ng pangalan, maaring dahil sa iwanang iluluto ang pinagbulan ng sunog. Ito kasi aniya ang oras ng pagluluto ng kanyang lola. Pero siya ay papasok na ng trabaho nang malaman niyang nasusunog ang kanilang bahay, kaya ito bumalik. Pabuti na lamang aniyap na kalabas sa nasusunog na bahay si Aling Lydia, kasamang 3 apo na nagkakaedad ng 1, 3 at 11 taong gulang. Wala namang nasaktan o nasugatan sa insidente. Sa report ng Quezon City Fire Department, alas 8:03 nang magsimula ang sunog, naapula ng alas 8:35 ngayong umaga at umabot lamang sa unang alarma. Follow-up report, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Daming bayan. Samantala, Lakay Romel, puntahan naman natin si RH29 na Boy Gonzales. Parang napapansin ko, ang dami-daming lately, ang dami-daming mga operasyon ng pulis na may mga nasasabat na droga. Lakay Romel, sa probinsya pa lang natin, milyon-milyon. Araw-araw na nire-report ng ating mga correspondents, ilang milyon ang mga nasasabat na droga. Ay, parang bumabalik. Ikaw ba naman nagtataka ka pa? Ay napatay nga yung mga nasa ibaba. Yun nga Ay yung nasa itaas. Ayun, nagpe-fiesta pa rin. Ang tanong, yung ugat ba naputol? Iyon, ang malaking katanungan. Yung problema kasi yung iba bunga lang Hanggat yung ugat hindi napapatay, yabong ng yabong ang bunga. Yan ang nangyayari ngayon. Dahil nabanggit ko yan kasi 74 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu naman ang nasabat sa isang buy-bust operation. Dito lang yan sa may Ermita, Manila. Grabe. Napakadaming tao dyan Oo nga. Parang yung mga ganyang lugar, iisipin mo magkakaroon pa ba ng mga ganyang transaction dyan. Pero sa bagay, ang dami-dami nga namang tao. Ang daming possibility na may gumagamit. RH29, Boy Gonzales. Boy. Naputol si Boy Gonzales. Boy Gonzales. Isa pa. Naputol si Manang Milky muna, Lakay Romel. Boy Gonzales. Dumako naman tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Zero budget para sa oil spill cleanup. Kinustyon. Ibalita mo yan, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Sister L, walang inilaang budget sa Philippine Coast Guard sa susunod na taon para sa patuloy na paglilinis sa oil spill sa paglubog ng 3 vessels noong Hulyo, kabilang na dito ang MT Terra Nova. Inamin ito ng PCG sa hearing ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng Department of Transportation para sa 2025. Sa kanyang interpellation, kwenesyon ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang mabagal na aksyon ng gobyerno. Sabi ni Brosas, umabot na ng 1 buwan ang nakalipas pero wala pa rin sa kalahati ang nasisip-sip na langis mula rito at kumalat na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang apektado ng oil spill. Ayon kay Brosas, ang pag-amin ng Philippine Coast Guard na kawalan ng budget ay nakababahala dahil patunay ito ng kawalan umano ng commitment ng gobyerno sa environmental protection at disaster response. Nakaalarmaan niya na walang inilaan na budget sa isang crucial environmental concern dahil hindi lamang marine biodiversity ang apektado, kundi ang kabuhayan ng maapektadong komunidad. Iginiti Brosas na bukod sa patuloy na clean-up, bigyan din ng kompensasyon ang maapektadong komunidad kung saan malaking lugi na sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming. Manang Milky, nawala na ba si Manang Milky? Manang Milky? May tatanong sana pala ako
Manang Milks. Go ahead, Sister El. Ayun. Manang Milks, kumusta ang update ngayon sa Kamara, sa House? Kasi nung isang araw, napuyat ang ating mga kongresista. Ano pa ang mga latest dyan ngayon? Yung bang tinutukoy mo yung sa pagdinig sa budget ng Office of the Vice President? Budgeteering. Sobrang napuyat kami ng Wednesday yon, Sister El at Romel. Nagsimula ng 9:30, siguro natapos kami ng mga 11:30 ng gabi. Oo, sabi ko. Ganun kahaba. Nakakadusay na yung mga kongresista. Oo. Ang tagal ng pagdinig, di ba? Ay, ang tanong may. Ang pagdinig, pero ang presentasyon nila inuna kasi yung tungkol sa illegal drugs, sumunod ang POGO, at sumunod din yung halos magkakaugnay na yung illegal drugs at saka EJK, at hinuli yung POGO kung saan inilipat nga nila itong si Cassandra Leong. Manang Milky, di ba yung isa pang taga-Lucky South 99? Ano yung pangalan nun, yung babae, yung katabi ni Cassandra Leong dun sa... Baterna? Ayun. Oo, si Baterna. Pinayagan pala yung makauwi, Manang Milks? Pinayagan na siya noong Miyerkules ng gabi. Tinanong siya, matapos ang hearing, kung gusto niya na bang umuwi o manatili sa detention o kaya ay sa, kumbaga ay pangalaga ng Kamara kasi nga, baka daw malagay sa alanganin ng kanyang seguridad. Pero pinili niyang makalabas na at nangako naman siya sakaling ipatatawag sa susunod na hearing ng Quadcom, dadalo siya. Ang sabi nga ni Congressman Stephen Paduano, ang manifest na siya ay makalaya na ay si Congressman Sia Alonto Adjong. Ang sabi ni Adjong, palayain na kasi naman base kung susundin yung utos ng Quadcom, mga September 9 pa siya palalayain. Ganun katagal. Kaya ang sabi ni Adjong, tuwing may hearing ang Quadcom, dumadalo siya, sumasagot siya sa mga tanong ng mga kongresista. Kaya dapat pagbigyan na kung anong gusto niya, palayain na. At kung ipapatawag ng Quadcom, imbitahan uli itong si Baterna. Yung mga impormasyon na kanyang mga binabanggit tama ng Milks, talagang na-verify naman ng mga kongresista na totoo naman yung kanyang mga sinasabi, mga statement. Reliable naman talaga siya as witness. Siya ba ay witness, Manang Milky? Isa siya sa mga iniimbestigahan, pero ang tawag nga nila doon ay resource person. Pero ang tinuturo nga niya na lahat ng nag-approve na mga transaksyon ay dumadaan daw kay Cassandra Leong. Pero so far, wala pa namang nagre-rekomenda na siya ay isailalim sa Witness Protection Program dyan sa Kamara, Manang Milky. Wala pa Romel at Sister El, pero yung isa sa mga inalok ng immunity ay itong si Cassandra Leong. Ang sabi nga ni Congressman Dan Fernandez, alokin nila ng immunity itong si Cassandra Leong kung magsasabi lahat ng katotohanan. Ang sabi naman ni Cassandra Leong ay pwede niyang hihingi muna daw siya ng executive session, pero hindi pa ito inaprobahan noong nakaarang hearing ng Quadcom. Manang Milky, may nakakatawa pala dyan, yung banat ni Congressman Akop na si Cassandra daw kapag kagwapo yung nagtatanong, sumasagot. Sabi ni Congressman Akop, kaya hindi na ako nagtanong Akala namin matatapos na nung Friday ng gabi kasi alas 11:15 na biglang sabi ni Congressman Robert Barbers, sige, pagbigyan natin si Congressman Romeo Aco, pero maiksi lang nga kasi baka umabot na tayo na alas 12, hindi pa tapos. Ito na, nagsalita si Congressman Romeo Aco, ang sabi, meron lang ako napapansin. Bakit kapag nagtatanong itong si Congressman Dan Fernandez, ang ganda ng tinginan ninyong dalawa. Si Congressman Fernandez daw. Nahalata na ni Congressman Acop. Oo. Nahalata ni Congressman Acop. Tapos, lagi mong sinasabi na nagte-textan kayo at nagtatawagan. Ilang beses ba kayo nag-textan at nagtawagan? Ang sabi naman ni Cassandra Leong, isa lang beses lang po nag-text. Paano yung tawagan? Isang beses din ho. Pero nagtitigilan po si Congressman Fernandez at saka si Cassandra Leong. Ang pinali na question naman ni Congressman Romeo Acop, bakit pag si Congressman Rog Gutierrez ang nagtatanong, parang ang lakit din ng tingin nitong si Cassandra Leong. Kasi
miyembro ng kumbaga ay isang grupo itong si nakalimutan yung grupo tuloy ni Congressman Rog Gutierrez. Spice Boys, hindi ba yun? Ito isa sa mga batang kongresista. Hindi ba yan yung Spice Boys, di ba? May ganyan sa Congress? Hindi. Pero ito yung counterpart na nila ngayon, yata. I Ito see. yung younger generation. Young Guns. Yeah, Young Guns. Ayan, Young Guns. Ayun, member siya ng Young Guns. Sabi niya, bakit pag si Congressman Rog Gutierrez ang nagtatanong parang iba ang tingin mo, Cassandra Leong? Sabi ni Congressman ako. Sabi niya, pasensya ka na ha, kasi dati akong pulis at magaling ako magtanong. Oo, si Congressman ako pa. Alam niya daw ang, kumbaga, estilo ng mga, kumbaga ay suspect. Yun ang sinasabi ni Congressman Akop dahil dati daw siyang pulis. At saka pagka si Congressman Akop, pagka ginisa ka niyan, naku, sigurado, tostado ka. Iba talaga magtanong pagka Ibang magtanong ang dating pulis. Ang sabi niya. Dating general. Yun yung medyo lighter side nung hearing ng Quadcom. Patapos na yun, mga 11:15 ng gabi. Pagkatapos noon, inaprubahan din ni Congressman Paduano through Congressman Robert Barbers ang pagbibigay nga ng palabasin na itong si Baterna sa yung Corporate Secretary, Ronaldine Baterna, Corporate Secretary ng Lucky South 99. Manang Milky, kailan ang next na hearing dyan sa Kamara? Sa Quadcom hearing, inaasahan namin next week ulit gagawin yung mga pagdinig. Ang sabi ng ilang mga mambabatas, meron pa silang mga nakapila na ilan pang mga testigo. So, bukod kay Colonel Jovi Espinido, yung isa pang preso, at si Cassandra Leong, ay meron pa silang ilalabas na testigo rin para sa issue ng EJK, illegal drugs at ng POGO. What about yung deliberations sa hinihirit na budget ng Office of the Vice President? Kailan uli ang hearing? Nako, September 10, Romel at Sister L, September 10, kasalang uli si Vice President Sara Duterte. At ang sabi rin ng mga mambabatas, mukhang from 17 na unang nag-manifest ng pagtatanong, baka daw madagdagan. Yun ang magtatanong pa kay Vice President Sara Duterte. Ano ba naman ang Milky? Parang ang tagal, hindi matapos-tapos. At least may sapat na panahon si VP Sara Duterte para paghandaan. Manang Milky, kung madadagdagan pa yan, mga ilan? 17 nung nakaraan pero ito nakapagtanong lahat. Nakapagtanong lahat. Inabot ng alas 8:30 ng gabi. Finally, ang decision ng committee, House Committee on Appropriations, is to defer the budget ng Office of the Vice President. May nagtatanong, bakit daw? Ang gusto lang naman, Go ahead. Ang gusto lang naman daw ng komite, sumagot siya. Kasi yung iba naman, napaka-simpleng question ang tanong niya, ano ba ang programa ng OVP doon sa mga medical assistance? Ayaw niyang sagutin. So, ang sabi niya ni Congressman C. Alonto Adjong na siyang mag-defend ng budget ng OVP sa plenaryo, paano ko i-defend yung budget ng Office of the Vice President? Ayaw niyang sagutin. Hindi ako magkakaroon ngayon ng idea. Pero ako mismo ang tatanungin na sa plenaryo kung ano ba ang mga programa at ang posisyon ng OVP sa mga komunikasyon, lalo na yung mga controversial na issue ng Office of the Vice President. Kaya ang sinasagot ni Madam Vice President, pinupolitika niyo raw kasi sabi niya sa mga mambabatas, ang budget hearing Ang tingin naman namin, siguro yun ang posisyon niya. Pero ang legit yung mga tanong kasi ng mga mambabatas Ang layo lang ng tanong niya. Malayo lang yung sagot. Yung sagot. Normal naman yun, Manang Milks, kay Romel. Kailangan, tinatanong ka, sasagot ka. Tama. Pero, alam mo sa... Yung isa nga, Romel at Sister L, yung napakasimple, sabi nga ni Congressman, maganda rin yung punto ni Congressman Benny Abante. Ang tanong ko lang naman is answerable by yes or no. Yes or no. Sagot ninyo. Yes or no lang po ang hinihingi namin. Babagkitin niya uli yung kanyang sinasabi na ayaw niyang sagutin. Napakasimple naman po, yes or no lang ang aking hinihingi. Yun ang sinasabi ng Congressman Abante. At gusto ko yung post mo sa Facebook, Sino? Nakita ko yun, Manang Milky Gusto ko sana mag-react pero I remain I invoke your rights to remain silent. Yes, I invoke my rights to remain silent na lang kasi mahirap na Manang Milky.
to remain silent, pero pinusuan ko yun. Ayun. Pupusuan ko na rin ba, Manang Milks? Ako kasi walang reaction. NR. Ayan. Thank you, Manang Milky. Maraming salamat, Manang Milky. Oo. Happy weekend sa inyong dalawa. Ako si Milk Regona nag-uulat. Tuloy, nagkamali ako. Ako si Milk Regona nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Thank you, Manang Milks. Ang daming Laki Romel. Kailangang pag-usapan at dapat alam ng ating dapat socially aware tayo. Tama. Sige, mamaya tuloy natin tuloy natin. Pagtalakay na yan. Pero in the meantime, papasukin muna natin. Si Boy Gonzales. Mukhang naiinip na si Boy. Yung nasabat po na Shabu dyan sa Ermita, Manila. Boy. Sister El, Lakay Romel, arestado o timbog ang dalawang membro ng big time drug syndicate sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEG sa isang condominium dito sa Ermita, Maynila. Sa initial na report ng PDEG, sinilala ang dalawang suspect na sila Jebra Sula Amil, 37 anyos, residente ng Zamboanga del Sur, at Rodel Nagal, 45, ng Amares Subdivision, Molino, Cabacor, Cavite. Ang dalawang suspect ay niresto sa ika-35 palapag na unit ng sa condominium sa Barangay 676 sa Ermita, Maynila, pasado alas 7:45 kagabi. Nakuha ng mga otoridad sa kanilang pag-iingat ang tinatayang nasa 11 kilo, more or less na kilo ng shabu na may street value na 74 million mahigit. Bukod rito, nakumpiska rin sa dalawang suspect ang deposit slip sa iba't ibang bank account na itinuturing umanong breakthrough sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs. Ayon sa PDEG, ang dalawang naaresto ay membro ng malaking sindikato ng illegal drugs na nag-ooperate sa buong bansa na binubuo umanom ng mga Pilipino na mga Chinese national. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, AFP kumpiyansang may sasagawa ang RORE mission kahit walang tulong mula sa mga kaalyadong bansa. Sino nagsabi niyan? RH number 41, Romy Gonzales. Romy, may bagabigat mo. Apo Romy. May bagabigat lang ipinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kakayanin at ibubuhos ng AFP lahat ng kanila makakaya sa pagsasagawa ng rotation at reprovisioning o RORE mission sa BRP Teresa Magbanwa sa Scoda Sol. Sa naganap na press conference kahapon, kaugnay sa kauna-unang Mutual Defense Board at Security Engagement Board meeting sa PMA, pinukul ni General Browner ang pinakauling RORE mission para sa BRP Teresa Magbanwa kung saan nabigo ang AFP sa pag-deliver ng supplies ng gamitin ang sea assets. Sumalit tagumpay naman ng kanilang gamitin ang air assets sa walang external help. Binigyan din niya na kung magugutom at mamamatay na ang kanilang mga tropa ay doon lang sila hihingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Ang pagpupulong ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board sa PNA ay isang major activity sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na taunang ginagawa bago ang pagsisimula ng panibagong taon at bagong panibagong joint Philippine-United States military activity para planuhin at itakda ang mga lituntunin para sa mga activities at investments. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Lakay Romel Gonzales. Magbabalik pa po kami ni Lakay Romel Fuertes, Pilipinas, ang oras 9:38. Ayan, it's Chill Friday. At nakakasama nyo pa rin po kami sa programang Damdaming Bayan. Minus Lakay Mayor Deo Macalma, ito po si Sister L, Elaine Apit. At hindi ako nag-iisa. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Na humahangos pa. Ayan. Humahangos. Chill-chill lang tayo dahil today is Friday. Friday? Actual day pa. Ang tanong, chill-chill lang nga ba? Napakaraming mga balita Lakay Romel. Parang kung kahit ano gusto mong balita? Gusto mo naman mag-chill Yung, anong gusto mong balita? Yung nakakatawa pero nakakainis?
Meron yan sa Kongreso, di ba? Hindi mo na alam mo na, matatawa ka, no? Pero hindi nakakatuwa. Iba yung nakakatawa, pero hindi nakakatuwa. Ayan. Yung tinutukoy mo ay yung diretsyon mo na. Yung pong tinutukoy namin ay yung pong nangyaring deliberasyon sa pondo. Hinihirit na pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Marami ang natuwa, nangiti, pero marami rin ang naasar. Diba? Lalo na sa social media, inuulan tayo kayo po sa ating mga viewers, listeners sa YouTube, sa Facebook, ano po ang inyong damdaming bayan tungkol dito sa ganitong issue? Pwede po kayo mag-comment dyan, basahin natin yan maya-maya. Pero ikaw lang kay Romel, may sarili, ikaw ay mayroon opinion sa nangyaring ito dito sa deliberasyon, sa budget hearing ng Office of the Vice President. Ito po ay opinion lang naman nila kay Romel. Kung bilang background. Kung naka-follow po kayo sa kanyang Facebook. Huwag nyo na bilang background, si Vice President Sara Duterte ay nagtungo sa Kongreso para humirit, iapila, maaprubahan yung hinihiling na pondo ng kanyang opisina. Ididepensa, kumbaga. Na nagkakahalaga ng ilang 2 bilyon piso sa 2025. Ngayon, dahil ang trabaho ng Kongreso ay himayin, usisain ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno, naturalmente, pagpunta mo ron, expected na ikaw ay tanungin. Yes. Kasi kailangan malaman saan, paano gagastusin ang pondong ito. Dahil yan ay unang-una, buwis ng taong bayan. So, nung nando na si VP Sara Duterte, hindi niya nagustuhan yung pagtatanong ni Congresswoman Franz Castro. Dahil ang tinanong ni Congresswoman Franz Castro, hindi yung budget for 2025. Yes, kumbaga nagkaroon ng throwback po kasi. Nag-throwback po kasi. Ang tinanong, inusisa ni Congresswoman Castro, yung budget ng OBP noong nakalipas na taon. Ito ay may kinalaman sa confidential funds. Kabilang na doon. Ngayon, ang dahilan ngayon ni VP Sara Duterte, bakit yan ang tinatanong mo sa akin? Samantalang ang idinulog ko rito ay yung hinihing kong budget for next year. For next year. Ngayon papasok na taon. Sumagot naman si Congresswoman Castro. Papaano namin na-aproban in toto? Ibig sabihin kung yun talaga, walang bawas, walang kulang, walang kaltas. Ito talaga yun, kung ano yung hiningi. Kung ano yung hiningi mo, kung hindi namin uusisain, kung paano mo ginastos yung budget mo noong nakalipas na taon. May punto rin, hindi ba? Siyempre, alam nga naman. Magka-connect kasi yun. May connection. May connection. Siyempre, alam nga namang hihingi ka ng budget. Siyempre, tatanungin, anong paggagastos mo ito? Paano mo ito gagastosin? So, to cut the long story short, nagpasya si VP Sara Duterte na wag na sagutin yung tanong ni Congresswoman Castro. Meron nga siya kasi Lakay Romel, 'di ba, sa pagsisimula pa lang ang kanyang binabanggit hindi ko sasagutin yung mga tanong. Kasi nga dahil sabi niya paulit-ulit lang naman daw, magiging paulit-ulit lang naman. So, mayroon siyang term dito yung term niya dito is I would like to forgo the opportunity to defend the budget in the question and answer format. Yun yung kanyang naging statement ng ating Vice President. Pero na para sa akin opinion lang naman, ay very unusual. Kasi hindi, pupunta ka ron sa Kongreso. Ang purpose is, i-depensa mo yung hinihingi mong budget. Ngayon, kung hindi mo sasagutin, ay papaano na lang yan? Papaano mo makukumbinse yung iba pang mga mambabatas na aprubahan yung hinihiling mong budget? Kasi 17 yun. Tas yung unang nag-interpellate pa lang si Congresswoman Castro, doon na sila nag-start bakbakan na agad. Nung siya ay ginisa dyan sa Senado, ang pinupunto niya, pinupolitikan nyo kasi ang budget deliberation. Yun naman ang kanyang depensa. So, which is which? Okay na ang humusga.
Diba? Kayo po, yan po ay opinion na natin dito. Of course, tayo po ay may kanya-kanyang opinion at hindi nire-respeto natin ang opinion ng bawat isa. Pero sana wag tayong mag-away-away, Lakay Romel. Ang lagi nga natin sinasabi, sana yung mga opisyal ng gobyerno natin, bakit hindi na lang tayo magkaisa para sa Pilipinas? Nabanggit ni VP Sara Duterte yung term na pinupolitikan nyo kasi bigla ko tuloy naalala si yung kaibigan natin. Sino? Si ang gusto kong magkamot ng uso. Philosopher na si Aristotle. Okay. Ano sabi niya Akala ko kung sinong kaibigan natin. Ano ang sabi niya sa isa niyang aklat? Human, man, by nature, is a political animal. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Kayong lahat dyan sa Kongreso. Kayong lahat dyan sa Kongreso. Walang pinagkaiba sa isa't isa. Kahit si VP Sara Duterte. Kayo ay political animal. Pare. Ganun talaga Obviously, kayo ay nasa larangan ng politika. And therefore, kayong lahat dyan ay political animal. Yes, and granted, for the sake of argument, na talagang pinupolitika. Sige, sabihin natin. Consider natin yung binabanggit ni VP Sara Duterte. Sabihin natin totoo. Ipagpalagay. Ipagpalagay na natin na may bahay talaga ng politika. Hindi ba pwedeng isang tabi muna natin ng politika? Oo. Dahil ito pong pagtuunan natin ng pansin. Kumbaga, doon tayo sa tamang perspective. Budget ang pinag-uusapan. Mahalaga ito dahil ito ay galing sa buwis ng taong bayan. Yes. And mind you, 2 billion pesos ang hinihiling. Hindi lang po yung piso. Hindi lang po centavos ang pinag-uusapan natin dito. Kaya mahalaga talaga na ma-resolve itong issue na ito. Yes. At pero sana hindi po kasi magandang tingnan na mga opisyal mismo ng gobyerno natin nag-aaway-away. Sana masolusyonan at magawan po ng paraan, mag-usap sa maayos na paraan. Wag naman yung nagbabardagulan tayo. At saka kung halimbawa, ganyan lagi ang magiging sitwasyon, magiging bad precedent. Yes. Alam mo kung bakit? Kasi yung ibang opisyal ng gobyerno, baka ganun din ang maisip na strategy. Ay, pwede naman pala. Pwede naman palang hindi sagutin. Ay, ganun lang din ang gagawin ko. Otherwise, mapupulaan yung mga kongresista. Oy, may pinapanigan kayo bakit si VP Sara hindi sumagot? Pinalusot niyo yung budget. Ngayon, ganun din ang gagawin namin. Hindi kami sasagot sa mga katanungan nyo. Will we do the same? Diba? Pero ang ano po kasi dyan, normal na proseso na pinapaliwanag naman po paulit-ulit ng ating mga mambabatas. Ito po talaga ang proseso. Kailangan po naming magtanong at kailangan pong sasagot kahit sino man po ang sumalang. Diba? Yun po talaga ang normal process na kahit ang tagal naman nating tumututok sa mga hearing Lakay Romel Yun yung proseso That's the standard and that's the rules, diba? At yan ang trabaho ng mga mambabatas. Yes, At ang himayin ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Kung hindi kasi natin ihimayin at hindi tayo magtatanong, yes lang tayo ng yes. And then may problema po tayo doon, 'di ba? Ang baka mapulaan naman Lakay Romel yung ating mga kongresista. Tama. But anyway, magbabalik tayo at sa ating pagbabalik, usapang negosyo tayo, economic advisor ni Pangulong Bongbong Marcos, tiwala daw na kaya ng Pilipinas maging shopping capital ng Asia. Alamin natin kung bakit maya-maya lang yan. Magbabalik po kami, Pilipinas, 9:53 na. Daming Bayan. At kami po ay nagbabalik sa aming programang Damdaming Bayan. Minus Lakay Mayor Dayo Macalma, Sister Al po, Elaine Apita. At Romel Fuertes. Balitang negosyo muna tayo, Lakay Romel, bago natin dakuan. Mayroon tayong mga babasahing ilang mga reaksyon at damdaming bayan ng ating mga viewers, listeners. Punta muna natin ang balitang negosyo ni RH17, Nicole Lopez. Economic advisor ni Pangulong Bongbong Marcos, tiwalang kaya ng Pilipinas maging shopping capital ng Asia. Balita mula kay RH17, Nicole Lopez Puyawan. Nicole. Tiwala ang economic advisor ni Pangulong Bongbong Marcos na may potensyal ang Pilipinas na maging shopping capital ng Asia. Ito ang sinabi ni Secretary Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, huy patutupad ng gobyerno ang e-visas at VAT refund scheme sa mga dayuhang biyahero.
Sa kanyang speech sa National Retail Conference and Expo 2024 sa Pasay City, idiniin ni Go na kailangang mapadali ang proseso sa Pilipinas upang mas maraming turista ang bumisita sa ating bansa. Ayon kay Go, bawat bansa sa Asia ay nag-aalok ng VAT refunds para sa mga turista at Pilipinas lang ang hindi gumagawa nito. Itinuring ni Go na krusyal ang VAT refunds upang maabot ng Pilipinas ang pagiging top shopping destination nito. Iminungkahi ni Go na dapat ang VAT refund ay maglalaro sa pagitan ng 60 to 90% kagaya sa ibang bansa sa Asia. Para naman kay Roberto Claudio, presidente ng Philippine Retailers Association o PRA, malaking hakbang ang pagsusulong ng VAT refund at maganda ang epekto nito sa retail industry. Sinabi ni Claudio na kasalukuyan pang nire-review sa Kongreso ang nasabing panukala, pero oras na lumusot ito. Sinabi ni Claudio na inaasahan ang mas mataas na spending at pananatili ng mga turista na kalaunay magiging resulta sa paglakas ng ekonomiya. Sabi ni Claudio, nakapag-aambag ang retail sector ng 750 billion pesos sa ekonomiya kada taon at nagbibigay trabaho sa 5 milyong Pilipino. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 28 centavos kada US dollar, habang naitala sa $79 and 94 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH17, Nicole Lopez. Kay Romel, bago tayo magpaalam, meron tayong mga, basta kaya tayo, para hindi sila magtampo. Sige, ang sabi na ni Quezon May, iba naman po kasi ang treatment nila sa OBP. Pinupuliti ka talaga. To the highest level. Meron yun pa to the highest level, ha? Yun yung kanyang sagot. Ito naman sabi ni Quiznay. Sinasagot naman po if tungkol sa policy, just like the question of Representative Magsaysay, the rep of a senior citizen, hindi yung lahat na lang about confidential fund. Confidential fund? Bakit daw tinatanong? Ayun. Alam mo kasi yung confidential fund, yung confidential fund na yan, hindi yan subject sa auditing ng COA. Kaya nga confidential. Hindi po yan ninood, hindi po yan sakop. Hindi yan nasusuri ng COA. And siguro, kaya dahil hindi nga nasusuri ng COA, siguro dapat na lalong maging mapanuri. Dapat merong magsusuri, di ba? Kaya po, kumbaga binubusisi po. Binubusisi lang naman. Sabi dito ni Edith Molino, dapat dyan katabi ni VP ang finance manager niya para kanyang maisa-isa harapan. Natabunan kasi ng comment, may heart kasi sa comment yan. Ayan, para masagot niya. Hindi, wait lang. Happy listening muna kay Happy hindi, para daw kanyang maisa-isa sa harap nyo, kitang-kita ang panggigipit. Ayun. Maligaya pa ikinig, Apo Els. Ayun, Bartolome. At kay dating PNP Chief Nick Bartolome. Hello Good morning po sa inyo. Ayan, magandang umaga. Laging nakatutok sa atin yan, Lakay Romel. At ayan na po. At gusto pa sana natin magbasa Lakay Romel. Kaso, kinakapos na tayo sa ating oras. Bawi na lang kayo ni Lakay Deo Macalma sa Lunes. Yes, babawi po kami. Magbabasa na po kami. Basta po may time. Promise. Magbabasa kami ni Lakay ng ito pong mga komento. Yan na po ang kabuuan ng programang Damdaming Bayan. Magkarinigan tayo hanggang sa Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Kami po ang inyong nakasama dito sa programa. Ito po si Sister L, Elaine Apit. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Happy weekend! Stay safe. Bye-bye.